Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy New Year sa lahat ng nanonood at narito ngayon. Magpapasko din noon sa Smoky Mountain. Pagkatapos ng simbang gabi, nabalitaan namin na may nanganak tapos namatay sa pagsilang ng sanggol. Buhay yung bata. Tapos, sinabi, yung tatay, tumakas daw, hindi makayanan yung katotohanan. So, hanapin ko sana, kakalad ka rin ko pabalik. Pangatawanan mo yung responsibilidad mo, magpakalalaki ka. Tapos sinanap ko yung mga sisters, yung mga Holy Spirit sisters diyan sa Convent of the Holy Spirit. Andyan pa si Sister Marie Bernard, si Sister Evelyn Jose, Sister Angel Libron, nagtrabaho sa Smoky Mountain noon niya. Nasaan ang mga sister? So ay naghahanap ng mabilhan ng gatas kasi umiiyak na yung bata eh. Natauhan ako doon. Yung akin, yung kakalad ka rin yung ama. Eh, may batang nagugutom eh. Nakalimutan ko. Kaya kailangan, tignan natin kung ano ang pinakamahalagang mensahe ng simbahan. Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Sa unang araw ng taon, diyan nilagay ng simbahan. Napakaluma na nitong kapistahang ito. Hindi na nila alam kung kailan talaga. Maria, Ina ng Diyos. Sa Kanya nanggagaling ang paglingap sa atin ng Panginoon. Sapagkat, sabi ni San Pablo, isinilang siya ng babae. Kung hindi siya isinilang, hindi tayo matutubos. Kaya kailangan, ngayong may COVID, may bagsak ang ekonomiya, dadating pa yung climate change. Ang aking punto ngayon ay dapat, inspired by Mary, yung pambabaeng pag-iisip, idagdag na natin. Kasi hindi na tayo pwedeng bumalik sa normal. Masyadong patriarchal yung normal, pang lalaki yun eh. Walang katarungan yung normal noon. Babalikan mo pa ba? Naiilan lang ang nagiging bilyonaryo pagkatapos ang dami-daming namamatay sa gutom? Babalikan mo pa ba yung noon na paramihan ng atomic bomb? Kahit 50 times sirain ang mundo ng mga atomic bomb na naka-stockpile ngayon, kakayanin. Para ano yun? Kailangan magbagong pag-iisip. Babalik ka ba doon sa normal na tinabas na lahat yung mga bundok sa mga puno sa bundok ng Sierra Madre, kaya tayo binabaha ngayon? Huwag na tayong bumalik doon. Gagawa tayo ng bagong mundo. Yun pangarap ni Jesus. Isang mundo na naaayon sa kaharian ng Diyos. Isang mundo na may shalom. May katarungan, may kapayapaan, may pagtatanggol sa kalikasan. Justice, peace, and integrity of creation. At kagaya nga ng nasabi ko, naging ganon yung ating normal noon dahil panlalaki masyado ang ginagamit na pag-iisip. Gaya ko, kapag kaladkad ng lalaking walang responsibilidad ang aking binigyang diin, eh may bata pala doon na umiiyak na dahil walang nanay na masusuhan. Iba kasi ang pag-iisip ng mga babae. Ang mga lalaki, dapat maintindihan ng mga babae ito. Yung mga lalaki, pag-iisip niya nakakahon. So pag nag-iisip siya,
buksan niya yung kahon. Yan lang kanyang iisip eh. Yung mga babae, konektado lahat yan. Kaya yung nanay ko, pag pinagalitan ako, pati yung kasalanan ko noong 1 taon, ibabalik niya yan eh. Ang dami-daming koneksyon na gagawin. So hindi maintindihan ng mga babae that men are capable of thinking about nothing. Yung walang iniisip, kaya ng mga lalaki yan. Yung mga babae, hindi nila kakayanin yan. Mag-iisipin sila, ano kayang, yung kurtina, baka may bisita tayo, baka hindi, eterno doon sa mantel, sa ano, ang dami nilang iniisip na kailangan ng ating mundo ngayon sapagkat ang mga babae, mahilig nga mag-connect, systems thinking. May science yan. 15 years old, babaeng teenagers, lalaking teenagers, nilagyan ng magnetic resonance imaging para makita kung aling parts ng utak nila ang may electrical impulse kasi ginagamit sa pag-iisip. So binigyan ng mathematical problem. If Anne is twice as old as his sister when she was 5 years old, how old is parang ganyan ang mga binibigay. Anong lumabas? Ito science ha. Yung mga babae, samantalang nagsosolve ng problema, ang daming pumupula doon sa makina. Yung mga lalaki, isa lang area ang pag nag-solve sila ng mathematical problem. Siguro sa evolution daw yan dahil ang mga lalaki nun, maghahunt ng mga mastodon ang lalaki niya. Kailangan concentrated sila. Kailangan hindi sila gagalaw ng matagal. So, na-train nila ang sarili nila na walang iniisip. Hintay ka lang, na dadaan yung mastodon, tutusukin mo na ng weapons mo. Yung mga babae, sila yung sila yung naghahanap kung ito ba nakakain ito. Ganyan din ngayon, mag-shopping. Yung lalaki, bibili ng underwear, pupunta sa yan, alam na niya, bibili. Hindi nakakausapin yung babae. Susukat pa niyan, yung kanyang damit. Terno kaya ito doon sa aking Balenciaga at saka Louis Vuitton na binili ng aking nung nasa France ako. Ang dami nilang iniisip. Maganda din yan. Kita mo sa mall, pagkasama yung asawang lalaki, bored na bored yung lalaki, samantalang parang ecstatic yung babae na makapag-shopping siya, lalo na kung ibibigay sa kanya yung charge ng credit card ng asawa niya. Natatakot pa yung lalaki dahil lalabas sa fitting room. Hindi ba ako mukhang mataba nito, darling? Nako, ang hirap na tanong yan. Talo ang equation ng integral calculus yan. Pambihira lang makapagsabi na, wag yan. Horizontal kasi ang mga linya-linya niyan, dapat mga vertical para magbumbuka kang slim. Nako, mamahalin ka ng babae niya. Ito ang aking punto. Systems thinking has priority over critical thinking. Critical thinking masyado yung educational system natin eh. Kung titignan mo sa feminine, masculine thinking, ganito ang sabi ni Art Costa. From the viewpoint of Tao, Chinese philosophy, our attitude towards teaching is too yang. Yung masculine principle, yin and yang yan eh, bagbabalance dapat. Yang daw masyado ang ating educational system. Too absolute, rational, ang aggressive. What is needed is more yin. Intuition, sensuousness, and subtlety to bring back a delicate balance. In this way, children might then learn the other basics like the wholeness and unity of existence and life, the art of living in harmonious balance with nature and with others. Kaya nag-imbento ako ng bagong theory of learning, convergence theory of learning, priority ang systems thinking. Inaayunan ni Elon Musk. It is important, sabi ni Elon Musk, to view knowledge as a sort of semantic tree.
Make sure you understand the fundamental principles, that is the trunk and the big branches, before you get into the leaves and the details, or there is nothing for you to hang on. Kung puro leaves lang ang ina-analyze mo. So, systems thinking, see the connections, critical thinking, analyze the elements, always remembering that the whole is always greater than the sum of its part. Tapos mag-design thinking ka na. Paano mo gagamitin yung knowledge mo? That is the only way to reformat society para hindi na tayo babalik doon sa dating normal na hindi naman kaigihan, hindi naman maganda, unjust, unending conflict, no concern for the future of the human race. So manalangin tayo ngayon sa mahal na Birhen na sana may makabagong pananaw, may makabagong pag-iisip, sapagkat itong ating mundo ngayon, hindi kalooban ng Diyos ito na hundreds of millions nagugutom, may mga bilyonaryo doon, kagaya ni Elon Musk, number 3 richest man in the world. Kaya lang, maganda kay Elon Musk, yung design thinking, yung number 3, systems thinking, mas prior. Critical thinking, analyze. Design thinking, produce something that will help you create, build a better world. Yan ang ating panalangin sa mahal na Birhen ngayong kapistahan niya bilang ina ng Diyos. At yung aking sinasabi, sinusunod ko. Integrated Sustainable Development Plan sa Marikina Watershed. Kasi nakakainis na. Lagi na lang binabaha. Ang dami-daming nagsasabi. Okay, Integrated Sustainable Development Plan. Marikina Watershed, 67,000 hectares. Sinong pinapagawa ko? Si Arlene at saka si Rona. Mga babae yan. Mahilig sa mga connections yan. Ang galing ng brain cells yan. Galing USAID yan, World Bank, Asia. Ang dami-daming pinanggalingan yan. Ang galing-galing sa project management. O pag naayos na nila, papasok na yung mga lalaki. May computer simulation, may ano. Ayusin natin yan. Tatamanan natin. Pa-simulate natin sa computer. Pag tinamna namin ng 1 milyong giant bamboo yan, ilan na lang ang amount ng water na babaha doon sa Marikina Valley. Ganyan ang ating ipagdasal. Hindi na tayo maaring bumalik sa normal. Hindi maganda yon. Walang kinabukasan ang sangkatauhan. Yung the whole human race will have no future at all kung magpapatuloy tayo. Iilan lang yayaman. Walang hanggang bangayan at digmaan. Sinisira ang kalikasan. Let us not go back to the normal. Let us build a new world. And through the inspiration of the Blessed Virgin Mary, as the feminine principle of evolution, let us build a world that is just, a world that is peaceful, a world where creation flourishes because nature is defended and fostered. Mary, Mother of God, pray for us.